Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, ngayon ay nasa labas tayo naglalakad-lakad. Ngayon, summer na ngayon dito sa Japan. Sobrang talagang papasok talaga yung as in summer kasi nga sa production namin ay nag-35 na yung degree. Ang sa pang kinakatakutan ng mga kapwa ko mga OFW dito sa Japan, hindi lang mga OFW, mga Pilipino, mga naninirahan dito sa Japan ay yung tinatawag naming mega earthquake. Para bang may siyang prediction na tatama ngayong araw, ngayong July 5 daw. Yun po ang bali-balita talaga nagkalat sa social media. Kaya mag-ingat po kaming lahat dito. Ipag-pray po natin na wag naman po talang matulog dahil talagang hindi ho biro yung kinakatakutan ng mga Japanese people dito at mga Pilipino, mga Brazilian na yung mega earthquake o yung Nankai trap na tinatawag dito sa Japan. Kasi na talagang as in baka mas masahal pa daw sa nung naganap ng 2011 na tsunami dito sa Japan. Mas maalala pa daw doon, kaya sana naman po matuloy, no? Ngayon, habang naglalakad tayo papunta dyan sa pupuntahan at sa ilog, ay meron tayong sasagutin na isang katanungan at ito ay galing kay Madam, shoutout kay Madam August, sa Madam August na nagtatrabaho ngayon dyan sa Qatar. Ngayon, ang kanyang katanungan sa madaling salita ay kung pwede ba nating i-apply ang kanyang experience bilang isang, ewan ko, kung halimbawa DH ka, kung halimbawa medyo malayo daw sa factory worker yung kanyang trabaho. So kung halimbawa kayo po ay DH dyan sa Qatar at i-apply nyo dito sa Japan bilang isang factory worker, so medyo malabo po yung chance natin, no? Kasi pagka factory worker, syempre specific din yung magiging apply mo bilang isang factory worker. Kung halimbawa nag-apply ka sa factory, pero yung sa factory ay specific yung kanyang hinahanap bilang isang machinist. Yan. So medyo malabo po yung pag-apply natin ng Japan bilang isang factory worker. At pagka yung mga Japanese ang laging hinahanap ay yung mga skilled worker, yung mga skilled, yung experience ka, yung mga yan. So kung halimbawa kayo po ay DH, kung halimbawa kung kayo po ay DH dyan sa Qatar at i-apply natin sa Japan dito bilang sa factory worker, medyo malabo po. Ang magandang gawin niyo po yan ay kayo po ay kung gusto niyo pong makapunta dito sa Japan at makapagtrabaho dito, kung kayo po ay DH dyan, so pwede niyo pong i-apply yan sa mga agency bilang isang health worker. Ang alam po dyan, magte-training kayo, ang alam po dyan, mag-aaral kayo talagang as in mag-aaral kayo yan. So may pwede, yun po ang pwede ko may sabi, may advice sa inyo madam, na kung halimbawa ay gusto niyo mag-apply dito sa Japan, pero kung ang talong sa akin kung may chance tayo, so mayroon man chance, kaya lang maliit po yung chance na mapili tayo bilang isang factory worker kung ang experience natin dyan o trabaho natin dyan sa Qatar ay isang DH. So yun po yung pwede ko may advice sa inyo madam. Sunod naman natin si Sir Ogie Vlog. So shout out kay Sir Ogie Vlogs. Ito lagi nanonood sa vlog natin ito, no? So shout out sa Sir Idol, no? Ngayon ang kanyang katanungan ay paano kung nakatapos naman na siya sa Japanese language and then ay wala siyang pera papunta dito sa Japan, no? Kung sa madaling salita, kailangan pa ba ni Sir August na magbaon ng Japanese yen papunta rito sa Japan? Kasi siya ay first timer, kung SSW man o trainee visa at kayo ay first timer, so malaking bagay itong magiging sagot ko na to para sa inyo, no? Kasi mga kwento, no, once dumating kayo sa airport dito sa Japan, tapos susunduin po kayo ng inyong mga Japanese employer sa airport. After nun, pag nasundo na kayo sa airport, ay ipupunta lang kayo sa mga school na, kasi 1 month ulit mag-aaral po kayo dito ng Japanese language para i-review mga pinag-aralan sa Pilipinas, i-correct, ituro yung kultura, yung rules and regulation dito, lalong-lalo sa batas trapiko, yan. Itinuturo po yan sa loob ng isang buwan, kasama na rin yung pag-review kung anong natapos yung lesson nung kayo ay nag-aaral ng Japanese language dyan sa Pilipinas. Yun po yung isang buwan na gagawin ninyo muna dito sa Japan bago po kayo magtrabaho sa factory, bago kayo totally i-start sa inyong mga company o kaisya. Ngayon, sabi ni Sir August, kung kailangan ba natin magbaon ng Japanese yen, paano kung wala siyang pera papuntang Japan? So yung nga po, pagdating nyo pa lang sa may airport, susundin po kayo ng mga Japanese employer, i-aral kayo sa mga kaisya o sa school ninyo, and then doon po ibibigay po sa inyo yung kung merong, kasi hindi po, depende po yun sa amin po kasi dati binagay ng buo na 90,000 yen or 9 siyam na lapad. Ngayon yung huling batch sa balitaan ko ay
binigay lang yung kalahati. So doon pa lang magkakaroon na po kayo ng allowance. So hindi nyo na po problemahin yung pagbabaon kung wala man kayong pera papuntang Japan at pagbaon ng Japanese yen. Kasi dito pa lang sa airport at paghalit sa inyo ay bibigyan na ho kayo ng inyong mga employer ng inyong magiging allowance good for 2 months. Kasi nga 'di ba? Sabi ko ay mag-aaral muna kayo isang buwan. Pag-aaralan nyo nga isang buwan yung nalalaman nyo sa Pilipinas, and then yung isang buwan, doon po lang kayo mag-start na magtrabaho. So bali ang sahod niyo kung maaaring katapusan o yung kinsenas o depende sa company kung anong petsa ng papasahod. Yun po yung magiging allowance na binigay ng company sa inyo, ng employer nyo sa loob ng 2 buwan. So huwag po kayo mag-alala kung kayo po ay walang pera pupunta rito sa Japan, ha? So yun po yung pwede ko may sagot kay Sir Ogie Vlogs. So shout out sa Sir dahil ako po ay nasa highway naglalakad papunta sa kapamilya para magpadala ng aking pangbujujung pa, pang-allowance sa mga bata, ha? Kasi pasukan na, no? So yun po. At shout out po sa lahat ng mga taga Isabela. So maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo pong mag-apply dito sa Japan, gusto niyo magkaroon ng idea kung paano mag-apply dito sa Japan, so welcome po kayong mag-subscribe at mag-comment dyan sa atin sa comment section. So paano? Ako si Marvin at ito ang Bargab Experience.